Yun. So, pwede tayong mag-deceive. Kasi magpipretend yan na totoo, pero maliwanag. Parang pera yan eh. May peke at totoo. So, kung may totoong Maria, may peking Maria. Pastor Papataw. So, yung bang nakilala ninyong Maria, totoo. Kasi may peke din eh. Ano nangyari kasi? Natanggal niyo. Liwagan niyo. So, dito na si Satanas ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. At sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, lahat kakalabanin niya lahat na nakukul sa Diyos. Kung may Pedro tayo na apostol, may Pedro din siya na apostol. Counterfeiter yun eh. Imitators niya. Lahat kakalabanin niya. Kaya nga Satan, anti-God. So, akala natin kung minsan itong Maria na kilala natin, yun pala yung totoo. Peke pala. Kaya nga Maria legit. So, pag-aralan muna natin, yung totoong Maria. Saan nagsimula itong peke Maria? Interesado kayo? Yes. Sige. Nung magkasala ang si Adan at si Eva, binanggit na dito na mayroong lilitaw. Kasi ganito eh, yung magandang plano ng Diyos sa atin sa mundo, sinira ni Satanas, ginamit niya babae. So hindi naman papayag si Lord na hindi makaganti, gagawin din niya babae. Kasi ito yung verse natin kahapon, di ba? 25 verse 4. It's the born of a woman. Sige, buksan nyo to. Nasaan? Pastor, ikaw na ba operator dyan? Nasaan yung science? Ikaw na ba saan? Magaling ka dyan? O seriously ka nga talaga? Genius eh. Hindi ka alam yan. Kailangan niya ito salamin ah. Salamin. 25. Verse 4. Yan. Pastor, yung malalim. O yung English na lang. How ka naman be just with God? Tapos, yung babae na kanyang isisilang maging malinis. Diba? Pastor, ano nga? How can man be justified with God? Medyo nalinanong ko dito, nag-feedback yung kay ano. Sige, malakas ang mas talaga ni Pastor. How then can man be justified with God? Or how can he be clean that is born of a woman? So, 1,668 years pa bago lumitaw itong pinangakuan, pangako ni Lord sa atin. Tama? Yes. Medyo malalim na ano, pero pag nakita niyo ang Biblia, galing. Kasi, ang sabi dito sa Psalms 51 verse 5, Psalms. verse 5. Sabi ni Haring David, nung magkasala siya, I was yet in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So, ibig sabihin, ngayon, may binabanggit na mayroon talagang isisilang galing sa sinapupunan ng babae na malinis. Kaya nga, sabi ni Solomon doon sa mga Garat, Kapitulo 7. Alam niyo na yun. Ito. Sa 1,000 babae, walang matuwid. Pero sa 1,000 lalaki, may isang matuwid.
Jesus yun. Yun. May tinutuko yun eh. Tayo bilang tao, hindi matuwid. Lahat tayo nagkasala. Ngayon, sabi ni Haring David, sa loob pa lang siya ng tiyan ng nanay niya, may kasalanan na. Eh, paano ito ipinangako na Savior? No. Na mula sa sinapupunan ng babae, malinis. Yan. Kasi hindi pwedeng tapusin ng marumi, marumi. Tama. Nakuha niya na po. Amen. Pastor Emily po. Parang malayo yung abot ng isip ko. No? Oo nga eh. Nilalaro mo talaga sa may pinunawa. Galing, di ba? Kasi kami sa din natin, actually, bigirang talakayan ng ganito eh. Tama. Tagal na tayong pastor, pero minsan hindi natin na bigyan mo lang ng attention yung ganitong pasa. Kaya nga mapalan tayo kahit pa paano natatalakay natin. So, ngayon, mayroon ditong babaeng binanggit. Kaya nga sa Isaiah, dito kasi, laging may labanan eh, Genesis 3:15. Binhi mo at binhi ng babae, laging mag-aaway. So yung binhi ng ahas at yung binhi ng babae, laging mag-aaway. Yung binhi ng babae, Genesis 3:15, yun ang dudurog sa ulo ng ahas. At yung ahas naman, ang kanyang tutuklawin ay sakong. Ano ba part ng katawan sakong? Dito ko sa Yung pastoral ko, yeah, ito. Okay, very good. sa likod. Pero ang ganda-ganda mo talaga. Uy. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Siyempre, may nagpapaganda ko. Ngayon, ay bakit sakong? Alam niyo nung araw ganito, hindi uso sa Santos Tinilas noon. Lakad lang. So sa kalalakad natin, kumakapal yung kalyo. Tuklawin mo nun ng ahas, yung kamandag niya hindi makakya. Ngayon, ay sigurado, pasok kaya kasi manipis na balik. Sabi na kasapatos. Oo. Totoo, tama hindi. Tama ko. Kaya kahit tuklawin niya yung paan ng Panginoon, walang dating ko. Wala eh. At saka kaduluduluhan na ng part ng katawan. So pag nag-circulate yan, wala, dadaan lang doon, hindi naman nakatagos eh. Kasi sakong. Ang mabilis kasi, ang ahas pag dito ka natuklaw, kasi may limit, pastora yan. Dito ka na. Yan. Kung saan nang aabot yan? Yan. Hindi doon. Hindi maabot doon eh. Dito. Kaya tingnan yung mga nanghuhuli ng ahas, alam nila yung distansya. Pinag-aralan ko, bakit sila Princess Tuklaw, yan, si, ano ba yung lalaki? Prince Tuklaw. Cobra Kings. Iba-iba sila, di ba? Si Super Kuko, magagaling eh. Namimili talaga ako sa kapanonood sa kanila. Oo. Ako din. Pansinin niyo po, pag inuli nila yung ahas sa buntot, o saan galing yun? Doon kay Moises. Walang may tungkol mo. Di ba naging ahas? O, ngayon, hawakan mo sa buntot. Tungkod ulit. So doon nagsimula yun, yung kahinaan ng ahas. Sa buntot. Kasi pag nakaganon siya, wala siya kahit na ano, gaganon-ganon lang siya. So kung malayo sa'yo, hindi ka matuklaw. Tama? Ngayon, sayang, nanonood si Sister Shirley. Dati kasi, yung dating buhay nila, may alaga siya na ano eh, yung tatay niya 3 ahas. Gusto niyo magdiwan natin? Ben. Ganito yan. Dati yung buhay yun. Noon ayaw niya talaga banggitin kasi pastor nasusuka ko. Naririndi ako. Sabi ko,
hindi natin ibulgar yung ganun. Tama? Naglaban yung nanay tatay niya. Laban na walang murahan, walang sampalan. Power. Natama yung tatay niya, nagpupunto ba? Yung tinginan lang. Kasi power to power. Ngayon, nung matalo yung tatay niya, nag-asam yung tatay niya na matalo niya yung asawa niya. Gaganti. So, makaganti sa laban ng spiritual. Kaya lang hindi galing sa Diyos. The other side. Naghanap siya kung sa may matanda siya na sa lubong na magbasaradong puti, mapapok, bigote, lahat na. May nagsabi, ganito, ikagawin mo. Ermitanyo. Yun, ermitanyo lang kasi ubat eh. Nasa ano sila eh, hindi kapalungga yung isa pa eh. Gitna. Na tatawid pa ng ano. Ngayon, ito na. Iba naman yung atin, aswan yung atin. Kaya na masama kasi tingin mo sa akin. Dito muna tayo sa ano. Okay. Sabi ng matanda, ganito ang gawin mo. Sa loob ng isang buwan, huwag kang maligo, huwag kang magpalit ng damit. So, huwag kang magilamos. Ba? Tubig. Ganun ginawa. Itaon mo ng Biyernes. So, nung Biyernes na, ano gagawin ko? Ilagay mo sa palayo na may takip. Tabit, Bishop. Yung damit. Yun, lagay mo. Hindi, nabasak ng ano, kasi hindi nagilamos, hindi nalikod. Itaon mo ng Biyernes. Buksan mo. Ngayon nung buksan niya, naging 6 na ahas. Ba? So sabi ng matanda, mamili ka na lang kung ano alagaan mo. So pinawalan niya yung tatlo. Tinira niya yung tatlo. Ngayon, ang pinapakain niya, nagpapatuklaw sila sa ahas. Dugo. Kaya pag tinuro nila, nabubuhan na ng tao. Ba? Para ka natuklaw ng dugo. Sayang hindi kasi nagkaroon kasi ng problema eh. Pero kung nandito yung patatayan ko dito, yung Bulgarian. Nagkaroon kasi kami ng encounter nun eh. Ang pangalan kasi ng kanyang guide, Fernando. Yung, di ba may balita dito sa Robinson? Na may kambal na sawa. Yun. Siya. Fernando pangalan ng kanyang guide. Kala ko apelido, Bishop. Pangalan pala niya, apelido. Hindi, basta Fernando pangalan ng ahas. Ha? Fernando. Buti hindi sigog. Nung magkaroon kami ng power encounter, Daniel yung mga Fernando. upuan na yun, lumilipad. Ba? Kasama ko pa si Jose yun, yung asawa ni Mr. Vicky. At saka si Rodel, yung asawa niya, Susi. Yung may hanggang yung sa San Pedro. Yun, umakyat talaga. Talagang yung itsura nun, yung ahas talaga, tsaka gumagano. Tindi, no? Tingnan niyo yung ahas dito. Pero dahil nga nasa Panginoon na tayo, talo natin sila. Kaya minsan pag walang makakapigil na pastor dyan, tawagan niyo si pastor, siya lang nakakapigil. Ay, iba talaga yun. Kaya, balik tayo dito sa ahas kasi hindi na. So itong ahas, sabi niya sa akin, pastor, pag nag-deliverance ka, pare dito. Kiti-deliverance. Ganito eh, bawat pag alam na parang mayroong spirit, certain spirit, hawakan mo sa bato. Tsaka dito sa sikuran. Oo, sabay lang, paano ganito? Hawakan mo ba? Ganito eh. Pwede kasi ganito. Yan. Parang po siya Kasi, ang tirahan ng bad spirit dito sa tiyan. Gusto niya ilabas ko yung mga verses tungkol niyan? Amen.
Naku, mahaba eh. Itong ahas na kausap ni Lord yan. Daming nakapalood dyan. Okay. Saan ba galing yun? Okay. Sino kasi di ba nagpadala ng ahas? Wala po yun, makamandag yan. Hindi mo pwedeng mainkanto. Sabihin mo kahit yan. Papaano. Yung ahas na yan, tawag yan, bingi na siya, nagtatakip pa ng tenga, kaya hindi mo basta mapalayas yan. Malalim. Yan yung mga verses. Magugulat kayo sa Biblia natin. Yan. Tagalog din, malalim na lang sa Tagalog. Lahat pastor malalim. Yan. Sige. 4 mo na 4. Makamandag, banding aha. Yung ano, pastor, malalim ang Biblia. Ito na, pastor, diyan sa Biblia. Bakit sa tiyan? 58 verse 4. 4. Ang kanilang kamandag ay parang kamandag ng ahas. Sila'y gaya ng pining ahas na nagtatakip ng kanyang pakinig. Yung ahas na yan, Tao. demonyo yan na kanyang ahas. Bingi siya, nagtatakip pa ng tenga. So kahit anong rebuke ng nating pastor yan, di makikinig siya yan. Hindi natin kaya yan. Lalo na yung manang-manang espiritu. Yan yun. So, sabi sa verse 5, At hindi nakakarinig ng tinig ng mga engkantador na kailanman ay hindi umikanto ng gaya na may karunungan. kahit gaano ka ka-anointed na pastor, hindi makikinig. Paano siya maano, Bishop? Bigyan na yan. Yan ang baptism of fire. Ayaw po yung nakaraan sa ano. Yun ang magpapalayas ko sa loob. Ano na, nilulundag ko eh. Nagmamadali. Nagmamadali. Excited. Excited lang. Basta marami na matutunan dito. Hindi mo matutunan ko kahit saan. Oh, wala sa okay. So ito po, okay. Isaiah 59, verse 5. Isaiah 60.